Ano po bang sikreto, sir? Baka may mga maipapayo kayo sa mga kalapatids natin na gusto rin sumalit makasubok sa OL. Ang sikreto lang, bloodline. Para sa akin, compatible pairing. Mga nagpapanalo sa akin ngayon, actually, ano yun, produkto ng natural pairing. Magandang umaga po ulit. Yun, hawak ni Sir June yung kanyang champion bird. Magandang araw ulit. Itong ibon na to is the first overall champion of QPHA SDR OLR for 2024-2025. For the first lap, siya ang first place. For the second lap, siya ang nag-13th place. For the third lap, siya nag-third place siya. Ang bloodline niya is Vandenbroek Jansen and Battenberg van der Merwe. Yung full sibling nito, nag-10th overall champion rin sa QPHA SDR 2023. So mostly yung consistent ang line nito, pag nag-enter kami sa QPHA, parehong magkapatid, nagkakaroon ng achievement. Yung QPHA po, sir, saan po pala located? QPHA is Quezon Philippine Homing Association. Ang president doon si Mr. Bart Rio. Ang awarding nila itong coming April 5 to 6. Kung anong season, sir, yung pinanalo ng ibon na first overall po? First overall championship. Anong season siya ng QPHA, sir? Season 2024-2025. So, recent lang talaga. Ayan, congrats, sir. Actually, ang pangalan nito, Lancelot, pero mukhang hen. Mukhang hen siya. Maliit lang ang katawan. Medium siya. And natutuwa ako. Actually, unexpected to dahil sa mga in-entries ko, hindi ko siya pinili eh. Na-wrong pick ako. Sayang. Pero siyang nakapagbigay sa amin ng karangalan. Itong ibon na ito. Ang galing. Bali, ilan po sila pala, sir, sa in-entry nyo sa QPHA, sir? Sa QPHA, 6 sila. Out of 6, 2. Yung isa, ito, siya nag-overall champion. Siya finisher. Congrats, sir. Yung trophy, sir, wala pa, no? Next week pa? Wala pa, next week pa eh. Abangan natin sa post na lang sa mismong Facebook ni Sir Knight's Loft. Ayan. Congrats, sir, ha. Tuloy-tuloy ang panalo sa OLR. Ano po bang sikreto, sir? Baka may mga maipapayo kayo sa mga kalapatids natin na gusto rin sumalit makasubok sa OLR. Ang sikreto lang, bloodline. Bloodline plus yung para sa akin, compatible pairing. Kasi hindi porket maganda yung bloodline mo, pagparis mo lang, okay na. Para sa akin, based sa experience ko, dapat may compatibility eh. Sa totoo lang, kami ng kapatid ko, si Jojo ang pinaka fiercest competitor ko dito. Nagpapaligsahan kami dalawa. Breed niya, breed ko. Siya, scientific ang dating ng breeding niya, based talaga sa bloodline performance. Ganun ang sistema niya. Ako, 50-50. Kung ibang 20 pairs na nakasalang ko ngayon, 10 pairs, scientific, based on bloodline performance, then yung the rest, natural pairing ako. At yung mga nagpapanalo sa akin ngayon, actually, ano yun, produkto ng natural pairing. Hindi ko sila pino-force. This season 2025-2026, testingin natin kung may magkiklik dun sa scientific pairing ko. Sa totoo lang, maraming breeders dito, maraming pang untested lines. Hopefully, magbuga ngayong season 2025-2026. So ito mga kalapatids, ibang istorya na naman ng ibon sa One Love Race. Anong One Love Race naman yan, sir? Ito sa ESM. ESM, sir, is located saan pong sir? Sa Subic, Zambales. Subic, Zambales. Ito ang ibon namin na nag-11th place sa Matlog, Sorsogon. Very hard race. Saka kung mapapansin nyo, yung wings niya medyo broken. Kahit na ganyan yan, nakauwi yan. Tsaka malayo ang sir, air distance ng Subic to Matnog, sir. Mas malayo. Malayo.
And in spite of that, nakauwi siya, 11th place pa. Ayun, oh. Ganda, ganda ibon. Pag sa ESM po ba, sir, nakapagpa-champion, paano po ang usually na nagiging scenario? Ino-auction po ba yung ibon or binabuyback lang po ng may-ari? Sa ESM, binabuyback. Sa QPHA naman, sir, yung kanina pinakita niya. QPHA maganda. Walang buyback, walang auction. Basta within 1 week after ng race, makuha mo. Maganda yung kila Mr. Part Rio. Actually, lahat naman ng OLR, may kanya-kanyang policy yan. Sa mga OLR na sinasalihan namin, maganda lahat ng pamamalakad nila. Sa Alegre, sa FPR,